Isang nobyo ang nakiusap sa pulis na tingnan ang lagay ng kanyang nobya. Buhay pa ba siya? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Ang pag-aalalang ito ba ay desperadong pakiusap o pagpapanggap lang? Babaguhin ba ito? Narito ang Inside the Crime mula sa Law and Crime. Ako si Elizabeth Milner. Sabi ng mga piskal, alam ng lalaki na hindi maayos ang kasintahan. Nakakagulat, pansamantala siyang nakalaya dahil sa piyansa para sa isa pang marahas na krimen na parehong biktima rin. Mayo 15, 2024 na ngayon. Nasa Sandy Springs, Georgia tayo, lungsod na wala pang 30 minuto sa hilaga ng Atlanta. Bandang 12:30 ng hapon nakatanggap ng di inaasahang tawag ang Sandy Springs Police Department. Drop ito, 911. Anong address ng emergency? Hi Marcy, ito si Angelica. Magpapaalam na ako. I have a gentleman want to turn himself in. Does he want it? Yes, he said he want to turn himself in. Nakipagkita ang mga pulis sa lalaking gustong sumuko. Sinabi niyang nasangkot siya sa pisikal na alitan sa nobya at nawalan siya ng kontrol. Kumusta po tayo, sir? Ano, saan ka sa nakatiran? Okay, sa barangay. Okay. Ano nangyari? Nag-away kami. Sige. Magandang umaga. At sumuka siya sa likod ng kotse. Tapos tumalon siya sa akin ng ilang oras. Sa huli, napikon ako. Sige, nung sinabi mong napikon ka, buhay pa ba siya? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Wala akong pakialam. Na iniwan mo siya, buhay pa ba siya? Wala sa malay, hindi ko alam. Hindi ko masabi. Saan ka nakatira? Doon din ba siya nakatira? Oo. Sige, anong pangalan niya? Amber Kelly. Amber Kelly. Yung ba K-E-L-I o I? Kelly. Si. May mga bata ka ba sa bahay? Wala. May mga hayop ba dyan? Tayo lang dalawa? May aso sa loob. Malaking aso o maliit na aso? Malaking aso. Malaking aso. Nasaan ang aso ngayon? Si. Kyle, hindi ko sasabihin na kakaibang sitwasyon ito. Pero hihingi ako ng pahintulot sa'yo na pumasok at tingnan kung ayos siya. Ayos lang ba yun sa'yo? Gusto ko lang tiyakin na ayos siya. Hindi ko alam. Sa tingin ko, hindi siya ayos. Sige boss, may dala ka bang armas? Wala. Tumayo ka at ilagay ang kamay sa likod. Diniditin ka ngayon. Sige, hindi ka pa arestado hanggat di pa namin alam ang nangyayari. Boss, sandali lang ah. I-check ko yung 4,000 at 600 oo. Alamin mo na. Ginising niya ang nanay niya. Sige, tara na. Nakilala ang lalaki bilang Mamudi Tumbajank ayon sa ulat ng Sandy Springs PD. Dumating din ang mga dagdag na pulis sa apartment ng kanyang kasintahan na si Amber Kelly para masigurong ligtas ang lahat. Pero pagdating nila, huli ng lahat. Sir, sige po. Salamat. Hindi. Well, sumuko na ang taong ito. Salamat. Oo, sumuko talaga ang taong ito. Kakaiba lang ang sitwasyon na yun. Nasa south side ba sila? Nandyan ka pala. Gusto mo bang pumunta rito? Halika dito sa akin. Pero kakausapin ko muna ang front. Nasa isa pa siya. Police ng Sandy Springs. Mga 2 araw na ang nakalipas. Sa tingin ko nga, alam mo kung ano nga. Gusto kong subukan dito. Sandy Springs po. Sandy Springs Police!
Puvis in Sandy Springs. Patay na. Ayon sa ulat ng insidente, pagpasok ng mga pulis sa kwarto, nakita nila may babaeng nakahigang patihaya sa kaliwang gilid ng kama. Napansin ng pulis ang maraming dugo sa carpet, pati mga talsik ng dugo at mga bakas ng kamay na may dugo sa dingding. Malamig na at walang pulso ang biktima ayon sa kanila. Ang sinasabi ko lang, huwag kang matakot sa aso. Kahit kailangan pa rin nating madalas pumunta sa kwarto na yon. Hindi. So what? Easy. Nakakadiri yun, di ba? Oo. Pasensya. Tama yon. Try not to touch too much here. Yeah. I'm gonna check her hand. Okay. That's what we did as well. Oh yeah. Hindi pa malamig. Hindi tugma. Kailangang gawin ng mga opisyal ang mahirap na desisyon. Ihatid ang balita sa nanay ni Amber. Hindi ko kaya. Hindi ko na kaya ngayon, mahal. Talagang hindi ko kaya. Diyos lang nakakaalam na hindi ko talaga kaya. Gusto ko lang malaman na ayos ang anak kong babae. Hindi, sasama pala siya ay... Hindi! Pakiusap, sabihin mong ayos lang ang anak kong babae. Pumanaw na siya. Diyos ko! Hindi! Diyos ko! Hindi! Hindi! Kayong lahat! What happened?
Iniimbestigahan namin ito ngayon. Lubos na nagbelamhati ang ina ni Amber sa pagkamatay ng anak, ngunit may hinala siya sa posibleng may sala. Nahanap niyo ba si Mamati? Siya bang pumatay sa anak ko? Siyempre. Hindi ako makapaniwala na nangyayari ito. Anong pangalan niya? Ang pangalan niya, Diyos ko! Papatayin ni Mama ang anak ko! Diyos ko! Diyos ko! Bata! Lalabas ako sa pinto. Kaya pala di ako makapasok. Nangyari ba yan ngayon? Sinubukan ko kasing kunin ang anak ko buong araw kahapon. Hindi! Sir, hindi ko na mamagalaw ang katawan ko. Ang hina-hina ko. Ang hina-hina ko ngayon. Ang hina-hina ko talaga. Hindi po ako dito nakatira. Tinawagan lang ako ng management bilang emergency contact niya. Ay, anak ko. Hindi ito pwedeng mangyari. Hindi! Diyos ko, hindi ito pwedeng mangyari. Hindi ito pwedeng mangyari. Siya ang mabait na tao na nawala sa pamilya ko. Ito ang anak ko. Ito ang anak ko. Diyos ko. Diyos ko. Diyos ko. Candace, kahit sino, pakiusap. Kailangan ko ng tulong. Sorry, pwede ba tayo lumipat ng lugar? Hindi. Tayo na sa harap, okay? Ay, Panginoon. Diyos ko, ang anak ko. Kinuha ng nanay ko, ang anak ko palayo dito. Ay, Diyos ko. Naku, grabe. Ay. Jason! Ay. Jason! No, yeah. Ay. Pakikuha, Candice. Diyos ko, hindi pa siya nandito dati. Hindi niya pinatay ang anak ko. Oh, Diyos ko. Ay! Oh, Candice, pakiusap. Magsabi ka ng totoo. Sarah, halika dito. Pakiusap. Hindi ako makakapagmaneho. Wala akong magawa. Hindi ako makapaniwala. Diyos ko. Aking mahal na anak. Ayon sa Deputy District Attorney ng Fulton County, si Amber ay nagtamo ng mahigit 25 magkakaibang pinsalang dulot ng matinding puwersa sa katawan at binugbog hanggang mamatay. Ayon sa ulat, ang katawan niya ay naroon na mula kahapon. Sa madaling sabi, sinabi mo si Amber Kelly na pansamantalang nag-aalaga ng alagang hayop ay nag-iwan ng sulat. Parang maayos naman ang tono niya tungkol sa pagtahol. Tawagan lang siya kung masyadong maingay. Tama, Sinabi mo na naiwan ang sulat mga 2 linggo na ang nakakaraan. Talaga? Sasabihin natin. 2 linggo ang pinakamatagal at 1.5 linggo ang pinakamaikli. Pero hindi talaga kami nakarinig ng tahol, maliban na lang siguro minsan kapag may mainay na dumadaan, pero hindi naman ito nakakagambala. Alam mo ba ngayon kung anong itsura ni Amber Kelly? Hindi ko alam. Hindi mo alam. Sige. May narinig ka ra bang kahit anong kaguluhan, pagtatalo, o kahit ano mula sa apartment ni Miss Kelly? Wala mula sa katabing pinto ayon sa aming kaalaman. Oo, naririnig namin pero na-stress talaga ako. Ang tunog lang dito sa apartment ay mula sa ingay ng mga kapitbahay sa itaas na may mga anak siguro at napakaingay nila. Tuwing tumutugtog sila, naririnig namin.
Naririnig din namin sa kabila kapag may mga taong pumapasok at tumalabas sa pinto doon, lalo na tuwing gabi kapag tahimik na. Wala pa kaming naririnig mula sa kabilang side ng apartment namin, maliban siguro sa pader na magkadikit kami ni Amber. Gets, wala ko yung narinig na kakaiba. Sige. Sige, at. Tingnan natin. Tanda in. Sasabihin ko, sa totoo lang, hindi na din ganoon kaaya-aya ang apartment na ito para sa amin. Ang fiancé ko na nakatira rin dito, ang pangalan niya ay Austin Recker. Ninakaw ang kotse niya mula sa garahe noong Nobyembre. Maraming dumi ng aso sa labas na hindi naman nililinis at wala namang ginagawa ang management tungkol dito. At oo, maraming ingay, may mga taong pumapasok at lumalabas sa mga pintong malapit lang sa apartment namin, madalas at kahit 10 oras ng gabi. At noong isang gabi, masasabi kong siguro. Noong kalagitnaan ng nakaraang linggo, may kotse sa labas na malakas na bumusina ng mga 20 minuto. Parang, oo, gets ko, nakakainis lang talaga, pero di ko naman naisip na nakakabahala ito, gets mo? Buti na lang mura lang ang upa dito sa lugar na to. Relatibo. Niloloko lang nila ako, pare. Sige. Tara, gawin na natin. Pahingi lang ng saglit, hahanap ako ng litrato. Mahalaga to. Gusto ko malaman kung kilala mo yung dalaga. Saglit lang, babalik ako. At hindi ko napapansinin. Ayos yan, salamat. May litrato ba tayo niya? May litrato ka na ba niya? Meron ka ba? Hindi maganda. Hindi maganda. Hindi, ang ibig ko lang sabihin yung kapitbahay, iniwan niya doon ang sulat niya. Pero nitong nakaraang 1.5 linggo, nag-iwan lang siya ng maikling paunawa. Sabi niya, nag-alaga ng aso ang anak ko. Ay, tungkol niya pala sa aso. Ay, nako. Tingnan mo tong asong to. Pakiramdam ko parang ang dami-dami doon. Ipapakita ko sana sa kanya at titingnan lang niya kung makikilala niya. Pasensya na kung wala pa siyang naririnig. Alam mo, ibabalik ko siya. Ayon sa mga piskal, may 2 nakabinbing kaso ng domestic violence laban kay Mama D nung pinatay si Amber dahil sa pananakit niya. Mas nakausap pa ng mga investigador ang nanay at kapatid ni Amber ayon sa incident report. Ikinuwento niyang nagkakabalikan at nagkakahiwalay sila mula 2021. Naitanong ko rin kung may insidente ng domestic violence kay Ginong Tumbajang at sa anak niyang babae. Sabi ni Ms. Kelly, 2 taon na ang nakalipas noong Hulyo nang mawala ng malay ang kanyang kapatid matapos bugbugin ni Ginoong Tumbajang sa Norcross, Georgia na nagdulot ng pumutok na labi at nabali ang ilong. Ikinuwento niya na sobrang pumutok ang labi ng kapatid niya na kita ang gilagid. Pero sabi ni Ms. Kelly, nagsimula uli makipag-usap ang kapatid niya kay Ginoong Tumbagang habang nakakulong at nagbalikan sila. Ipinahayag ni Ms. Herndon na si Ginoong Tumbajang ay mula sa ibang bansa at hindi siya mamamayan dito at ginagamit niya ang pangalan ng kanyang kapatid sa halip na ang sarili niyang pangalan. Sinabi niya na ginamit ni Ginoong Tumbagang ang pangalan ng kapatid niya sa ulat ng pulisya ng Norcross 2 taon na ang nakakaraan. Dagdag pa ni Ms. Kelly, si Ginoong Tumbagang ay tubong gana. Binanggit din ni Ms. Herndon ang isa pang insidente kung saan pinawala malay ni Ginong Tumbajang ang kanyang anak na babae habang nasa loob sila ng kotse. Ayon sa WSB-TV, si Mama D ay pansamantalang nakalaya sa piyansa nang naganap ang pagpatay. Kumusta ka? JP Morgan, gusto mo bang tubig o kape? Nalapit agad ako sa'yo. Ha? Iginigiit niya ang kanyang mga karapatan. Nakuha mo na talaga. Tatanggalin ko ito kasama ka. Ayos lang ba? Okay. Alright, just have a seat right here.
Dito lang ako, okay lang? Gusto mo ba ng tubig o iba pa? Inaresto si Mamadi Tumbajang at kinasuhan ng malice murder at aggravated assault. Noong Marso 14, 2026 taon matapos ang pagpatay kay Amber, napatunayang nagkasala si Mamadi. Si Mamadi Tumbajang ay hinatulan ng habambuhay na pagkakakulong na may posibilidad ng parole matapos ang 50 taon. Ayon sa mga online na tala, siya ay nagsisilbi ng kanyang sentensya sa Georgia Department of Corrections. Salamat sa panonood ng episode na ito ng Inside the Crime. Ako si Elizabeth Milner. Magkita tayo ulit sa Lunes para sa bagong kaso.